Habang papalapit ang susunod na laban ni Eman Bacosa, makikita na seryoso at disiplinado ang bawat bahagi ng kanyang paghahanda. Nagsisimula ang araw sa jogging, hindi lang para sa simpleng pagpapapawis, kundi para palakasin ang kanyang stamina at mahalaga ito sa boxing dahil dito nasusubok kung kaya mong gumalaw at lumaban ng tuloy-tuloy hanggang huling round nang hindi nauubusan ng hininga. Kasunod nito ang jumping rope, isang klasikong training ng mga boksingero. Dito hinahasa ang footwork, timing at bilis ng paa. Sa loob ng ring, bawat galaw ng paa ay may katumbas na opensa at depensa at dito hinuhubog ni Eman ang kanyang liksi at balanse. Pagkatapos ay ang speed bag, kung saan pinapatalas ang hand-eye coordination, ritmo at bilis ng suntok. Hindi lang ito tungkol sa lakas, kundi sa control at consistency, mga bagay na mahalaga kapag mabilis ang palitan ng suntok sa laban. Sa heavy bag, dito naman inilalabas ang lakas at kombinasyon. Dito sinusubok ang tibay ng mga suntok, galaw ng katawan at disiplina sa bawat kombinasyon. Para kay Eman, ang heavy bag ay parang aktwal na kalaban. Dito niya iniisip ang strategy at galaw na gagamitin sa mismong laban. Hindi rin nawawala ang stretching bago at pagkatapos ng training. Mahalaga ito para maiwasan ang injury, mapanatili ang flexibility ng katawan at masigurong handa ang muscles sa matinding training at laban. Ang maayos na stretching ay nagbibigay ng mas mabilis na galaw at mas mahabang buhay sa loob ng ring. Sa bawat patak ng pawis, makikita na ang training ni Eman Bacosa ay hindi basta-basta. Ito ay kumpletong paghahanda, pisikal, mental at disiplina. Lahat ay nakatuon sa iisang layunin, ang maging handa at ibigay ang lahat sa darating niyang laban. Habang puspusan ang paghahanda ni Eman Bacosa para sa darating na laban, mahalaga rin ang mga iniiwasan niya sa araw-araw na training. Dahil sa boxing, hindi lang lakas ang puhunan, disiplina at focus ang tunay na laban. Isa sa pinakamahalagang iwasan ay ang puyat at kulang sa pahinga. Kahit gaano katindi ang training, kung kulang ang tulog, babagal ang reaksyon, hihina ang katawan at tataas ang tsansa ng injury. Ang pahinga ay bahagi ng training, hindi kahinaan. Iniiwasan din ang bisyo at maling pagkain. Ang alak, sigarilyo at junk food ay direktang kalaban ng kondisyon ng katawan. Kahit isang maling desisyon lang pwedeng masira ang ilang linggong pinaghirapan sa training. Sa halip na lakas, bumabagal ang stamina at recovery. Malaking abala rin ang sobrang paggamit ng cellphone at social media. Kapag mas inuuna ang ingay ng paligid kaysa sa sariling goals, nawawala ang focus. Sa training camp, mas mahalaga ang konsentrasyon kaysa sa opinyon ng iba. Isa pa sa dapat iwasan ay ang mga taong nagdadala ng negatibong impluensya, yung nagdududa, nanghihina ng loob o humihila pababa. Ang isang boksingero ay kailangang napapaligiran ng mga taong sumusuporta at nagtutulak para mas gumaling. Hindi rin dapat minamaliit ang overtraining. Ang sobrang training na walang tamang pahinga ay pwedeng magdulot ng injury at burnout. Ang tunay na profesional ay marunong makinig sa sariling katawan. Sa huli, ang pinakamalaking kalaban ni Eman ay hindi lang ang makakaharap niya sa ring, kundi ang mga abalang pwedeng sumira sa kanyang disiplina. Sa pag-iwas sa mga ito, mas malinaw ang landas niya patungo sa isang handa, matatag at panalong laban. Sa likod ng bawat sakripisyo at pag-iwas sa mga abalang pwedeng sumira sa training, malinaw ang willingness ni Eman Bacosa na abutin ang mas mataas na pangarap, ang maging world champion. Hindi ito basta ambisyon lang, kundi isang matinding determinasyon na patunayan ang sarili sa loob ng ring. Ginagawa ni Eman ang lahat hindi lang para sa sariling pangalan, kundi para maipagmalaki siya ng kanyang daddy na isang 80 Division World Champion, ng kanyang pamilya at ng mga fans na patuloy na umaasa at naniniwala sa kanya. Alam niya na mabigat ang apelyidong dala niya, pero mas mabigat ang responsibilidad na patunayan na karapat-dapat siya rito. Hindi ito tungkol sa papogi o sa ingay sa labas ng ring. Ang bawat patak ng pawis, bawat sakit ng katawan
at bawat pagod sa training ay may malinaw na dahilan, ang magtayo ng sariling pangalan. Isang pangalang hindi lang ikinakabit sa kung kanino siya nagmula, kundi sa kung ano ang kaya niyang maabot. Para kay Eman, ang boxing ay paraan para ipakita na hindi siya limitado ng mga label at usapin sa kanyang pagkatao. Sa halip, gusto niyang makilala bilang isang mandirigma, isang lalaking lumaban, nagsakripisyo at nagtagumpay. Hindi lang bilang anak ng isang alamat, kundi bilang isang world champion na may sariling kwento, sariling laban at sariling tagumpay. Ito ang tunay na motibasyon ni Eman Bacosa, ang patunayan na sa loob ng ring, pantay-pantay ang lahat, at ang panalo ay ibinibigay lamang sa mga handang magsakripisyo at maniwala sa kanilang pangarap. Sa likod ng matinding training at malinaw na layunin ni Eman Bacosa na maging world champion, alam niya na ang panalo sa ring ay may mas malawak na epekto sa kanyang buhay at karera. Kapag nagtagumpay siya, hindi lang ito panalo bilang boksingero, ito rin ay pagbubukas ng mas maraming oportunidad. Ang bawat panalo ay nagdadala ng mas malaking exposure, mas maraming project at endorsement, lalo na sa showbiz at media. Kapag pinatunayan ni Eman ang sarili bilang isang disiplinado at panalong atleta, mas makikita siya hindi lang bilang isang pangalan, kundi bilang isang marketable na personalidad, isang inspirasyon na may kwento ng sipag, sakripisyo at determinasyon. Hindi ito tungkol sa kasikatan lang, kundi sa pagpapakita ng tunay na halaga. Kapag nanalo si Eman, mas lumalawak ang tiwala ng mga brand, producers at fans. Mas nagiging malinaw na hindi siya basta-basta sumabay sa ingay, kundi pinaghirapan niya ang bawat tagumpay. Para kay Eman, ang boxing ang pundasyon. Dito niya binubuo ang respeto at kredibilidad. At mula roon, natural na susunod ang mga oportunidad, mga project, endorsement, at pagkilalang hindi lang nakasandal sa apelyido, kundi sa sarili niyang kakayahan at pinaghirapan. Sa huli, ang panalo ni Eman Bacosa ay hindi lang para sa ring, kundi para sa kanyang kinabukasan. Isang kinabukasang pinili niyang buuin sa pamamagitan ng disiplina, determinasyon, at walang sawang paniniwala sa sarili. Sa likod ng bawat sakripisyo at pag-iwas sa mga abalang pwedeng sumira sa training, malinaw ang willingness ni Eman Bacosa na abutin ang mas mataas na pangarap, ang maging world champion. Hindi ito basta ambisyon lang, kundi isang matinding determinasyon na patunayan ang sarili sa loob ng ring. Ginagawa ni Eman ang lahat hindi lang para sa sariling pangalan, kundi para maipagmalaki siya ng kanyang daddy na isang 80 Division World Champion, ng kanyang pamilya at ng mga fans na patuloy na umaasa at naniniwala sa kanya. Alam niya na mabigat ang apelyidong dala niya, pero mas mabigat ang responsibilidad na patunayan na karapat-dapat siya rito. Hindi ito tungkol sa papogi o sa ingay sa labas ng ring. Ang bawat patak ng pawis, bawat sakit ng katawan at bawat pagod sa training ay may malinaw na dahilan, ang magtayo ng sariling pangalan. Isang pangalang hindi lang ikinakabit sa kung kanino siya nagmula, kundi sa kung ano ang kaya niyang maabot. Para kay Eman, ang boxing ay paraan para ipakita na hindi siya limitado ng mga label at usapin sa kanyang pagkatao. Sa halip, gusto niyang makilala bilang isang mandirigma, isang lalaking lumaban, nagsakripisyo at nagtagumpay. Hindi lang bilang anak ng isang alamat, kundi bilang isang world champion na may sariling kwento, sariling laban at sariling tagumpay. Ito ang tunay na motibasyon ni Eman Bacosa, ang patunayan na sa loob ng ring, pantay-pantay ang lahat, at ang panalo ay ibinibigay lamang sa mga handang magsakripisyo at maniwala sa kanilang pangarap.